Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-November bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So today mga Aris, tayo ay mag-manifest for your life, okay? So let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have your core energy, the Eight of Cups. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa manifestations mo, sa problema mo? The Nine of Cups. Wow, alam mo na Aris, kapag lumalabas po ito, chance mo na to make a wish. So ngayon, pikit na. At i-wish mo na yung prayer mo because it will come true. Indicated by the Nine of Cups. Congrats po. In the area of what you need to do, you have the Ace of Pentacles. Ooh, take that chance. Napaka-importante nito. In the area of what you need to focus on, you have the Four of Swords. In the area of what's coming in, you have the King of Pentacles. Wow! Kaching-kaching, napakaganda. In the area of your divine messages, the Sun card. Tapos na to. Kapag lumalabas si Sun card, everything is fine for you this time. Congrats po. In the area of your fortune, wow, Six of Cups, lovely. In the area of your near future, the Three of Pentacles. At ang missing puzzle piece po, ano yung pinakakulang na ingredient para talagang masolve na ang problema? Ito yon. Maya-maya po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Aris sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong free reading dito sa ating channel. So thank you po sa tuwing hindi nyo po ini-skip ang mga ads. Salamat po. So, at the background of your reading, the King of Cups. This time around, Aries, kayo po'y pinapayuhan ng iyong spirit guides na kahit gaano kagulo ang paligid. For example, magulo sa trabaho, maingay sa bahay, yung negosyo mo, halimbawa maraming kailangang asikasuhin, panatilihin mo ang iyong peace of mind. Sabi dito, maging emotionally matured ka. Wag daw basta-basta sasabog ha, o kaya yung silakbo ng damdamin, bantayan, kontrolin ang emosyon, at hindi daw dapat ito ang kumokontrol sa yung pang-araw-araw na kilos, desisyon, salita, no? Protektahan mo ang iyong puso. Meron daw right way to approach things without involving your emotions. Napaka-importante niyan, Aris. So sabi na yung spirit guides, kung meron ka daw mga kinikim-kim, sama ng loob, or mga galit na hindi binubulalas. Panahon na daw para magkaroon ka ng heart-to-heart talk with a special person na taong makakaunawa sa'yo, maaaring magulang, kapatid, kaibigan, no? Na talagang makikinig lamang sa'yo para gumaan ang pakiramdam mo. This is a time for you to really delve into your emotions para mas mapanghawakan mo siya ng mas maayos, okay? Mamaya i-clarify pa natin to as we move along in our reading. At the center po, you have the Eight of Cups. This is your current energy. Your spirit guides are really telling me, pagod ka na sa mga bagay na para bagang very, very chaotic na, and at the same time, parang feeling mo enough is enough. Gusto mo nang umalis, gusto mo nang bitawan yung isang bagay, gusto mo nang lumayo, gusto mo nang tigilan yung isang pagkakataon or sitwasyon na na-realize mo this time, it's not working for me anymore. And nabasag mo na yung kasinungalingan, nabasag mo na yung ilusyon na parang akala ko ganto, akala ko ganyan, pero hindi pala. And now you are actually harnessing the strength, nagpapakalakas ka ng loob para magkaroon ka ng tapang na umalis or bitawan or lumayo, no? But nevertheless, kitang-kita ko rito yung kalungkutan mo tungkol sa isang bagay o sa isang aspeto ng buhay mo na akala mo okay pero hindi pala. And now you are having this conclusion na sige, larga na tayo. Punta na tayo sa bagong level ng buhay. Turn the next chapter na, kumbaga, no? Clarify natin si Eight of Cups. Eight of Cups. Siya nga pala, Aries, since ito po ay manifestation reading, i-comment mo naman sa baba kung ano yung mga manifestations mo. Chance mo na to, no? Gawin mong manifestation ang ating comment section. Isulat mo dyan, I manifest to have this, I manifest to have that in my life, and it will happen. Okay? Malaking part ng manifestation process ang pagsusulat
ng mga manifestations mo. So feel free po to write it down. Eight of Cups, the King of Pentacles. Wow, magkatabi pa. So, tinatawag ka na yung spirit guides na follow your greatness. Kung saan ka mag-grow, kung saan ka uunlad, kung saan ka makakahanap ng solid na pundasyon, at kung saan ka makakahanap ng kaching-kaching. Yung talagang lalago ang iyong finances, kumbaga. Kitang-kita ko rito that ang main purpose mo today, Aries, ay umalis sa mga bagay na alam mong hindi na applicable sa life mo this time. At gusto mo maging solid na, permanente, may pundasyon, yung mga panghahawakan mo. Ayaw mo na ng temporary and ayaw mo na ng may toxicity. Nakita ko yan. And you want to be happy again while earning more or achieving more. Some of you parang you want to have a better job, no? Some of you gusto mo magkaroon ng solid na ng negosyo, hindi katulad sa mga dati mong pinagtrabahuhan na temporary lang. You want something permanent. At seryoso ka ngayon sa pagkapalago ng iyong pera. So congrats po. In the area of what's blocking your manifestation and energy, you have the Nine of Cups. Nine of Cups here, sinasabi na yung spirit guides, be humble enough, Aries. Be humble enough, most especially kung ikaw ay may inaasikaso about your goal or your dream. Narinig ko, wag daw masyadong kampante at saka kailangan daw sigurista ka. Both cards are really telling me sigurista with a King of Pentacles and another King of Pentacles. So, hindi pwedeng sitting pretty tayo dito. Kailangan talaga meron tayong panghahawakan na concrete action, concrete plan, concrete decision. Dapat daw bawat gagawin mo ay may siguradong resulta. Hindi pwedeng patalo ang ating kilos, kumbaga. So, here you are being advised, Aries, na kailangan daw ikaw ay talagang doer, hindi ka basta-basta kikilos lang ng hindi pinag-isipan, kailangan sigurado ka. Nine of Cups is really a manifestation card din. Narinig ko dito that you need to believe in your wish. Okay? Meron kang winish eh. Sabi ko nga diba sa inyo kanina, kapag lumalabas to, time na for you to make a wish. Pero sa ngayon, parang may duda ka tungkol sa mga nilalakad mo. Parang you are having this half-hearted na pananalig sa iyong ginagawa. Sabi ng yung spirit guides, kung talagang gusto mo yan, pangarap mo yan, manalig ka na makukuha mo yan. Walang time for doubt, walang time for second guessing, walang time for doubting yourself talaga. And here, sabi ng yung spirit guides, you need to align yourself. Bigyan ko tayo example ha. Halimbawa, balak mo mag-apply sa isang trabaho sa Korea as a nurse, pero wala ka namang ginagawa para makapunta doon or asikasuhin yung proseso para makapunta doon. So, you need to align yourself with what you want. Kailangan yung mga kinikilos mo, ginagawa mo, ay swak doon sa goal na gusto mong abutin. Okay? Nine of Cups. The Temperance card. Yes, you need to work on this. Okay? Trabaho, kayod. There's no other way daw. Wala daw shortcut in order for you to get what you desire. Dapat daw talaga pagsumikapan, pagtrabahuhan, magkaroon ng mahabang pasensya. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ibaba ang pride, ibaba ang ego, kalamayan ng emosyon, huwag maiinip, huwag maiirita kapag halimbawang napakahaba pa ng babiyahihin patungo sa pangarap mo or goal mo. You need to be patient enough. Pasensya, hanggang sa ma-create mo to, gawa ka ng gawa, trabaho, boom, maabot mo rin siya. Kailangan ng tiyaga, sipag, pasensya, and alignment para matumbok na ng dire-diretso ang iyong wish. Okay? You also have embrace the void. Yakapin mo daw yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya pero kaya mo pala. Especially on those moments na you're so unclear or hindi ka sure sa gagawin mo pero sabi mo, I believe in myself and sigurado ako sa plano ko, no? So, embrace the uncertainty, embrace your whole self para makuha mo talaga at makita mo yung makakaya mong gawin patungo sa kapalaran o sa pangarap mo. You also have mental contest, yes. Sabi dito, tinatry lang daw ang iyong isipan, ang iyong kakayanan, no? Huwag ka basta-basta mag-give up o bibigay, Aries.
pagdating sa iyong mga pangarap, kailangan sugod, laban. Yung iyong emosyon dapat talaga emotionally matured ka this time para hindi ka basta-basta bibitaw porque nasaktan ka or nagalit ka or nalungkot ka. Talagang eyes on the prize, okay? In the area of what you need to do, you have the Ace of Pentacles. Para matanggal ang blockages, ito daw ang kailangan mong gawin. Yakapin ang opportunity. Yakapin ang mga pagbabago. Yakapin ang mga oportunidad na darating sa buhay mo. May binibigay daw sa iyo si God, pero some of you ay confused pa or hindi pa sigurado or nag-aalangan pa. Pero nakita ko talaga rito, aalis ka eh. You are moving away eh. Pwedeng literal na aalis or emotion mo o yung ilalayo mo ang sarili mo sa isang bagay dahil meron kang pagkakabisihan na bagong pagkakapirahan. So, ito ang sagot para sa iyo. A brand new opportunity. Bagong pera, bagong trabaho, bagong sideline, or bagong pagkakaabalahan na solid, na permanente, na tatagal sa buhay mo. I-clarify natin to. Siya nga pala, Aries, saan po kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating reading this time? The Three of Swords. Wow! Very interesting. Sabi na yung spirit guides, huwag mo na daw pang hinayangan pa. Yun nangyari dati. Okay? Most especially sa mga pagkatalo mo, pagkalugi mo, no? O kaya yung mga kasawi ang palad na dinanas mo before. You need to realize that may bago pang darating. So, huwag mo isara ang sarili mo at huwag mong tuldukan ang sitwasyon mo. You need to tell yourself, okay, natalo man ako dito, nalugi man ako dyan, nireject man ako dito, may bagong darating for me. At yakapin mo yung mga bagong yan kasi yun ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon para makaluyo ka na totally sa mga past mong heartbreaks or rejections or disappointments. Kayang-kaya mo to. You just need to open yourself. Okay? Wag mo nang balik-balikan pa yung nangyari sa past. Wala ka nang aasahan doon. Kasi ito na yung magagaranti sa'yo na may bagong darating, na tatapon sa lahat ng mga inasahan mo in the past. So, narinig ko rito divine justice, kumbaga. Kung nasaktan ka doon, may bagong darating, hustisya ang para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Four of Swords. Narinig ko dito, you need to focus on surrendering to God. Okay? Hindi lahat ng bagay kailangan talagang, alam mo yun, yung parang takot na takot ka na kung walang mangyayari, walang papatunguhan. You need to build your stronger faith kay God. Na kung ano man ang gagawin mo, tutulungan ka niya. At doon mag-uugat yung faith and also pananalig. At mawawala lahat ng burden sa balikat mo, sa likuran mo. Narinig ko rin dito, Aries, you need to rest. Matulog, magpahinga. May mga bagay daw na sobrang toxic na pinanggalingan mo. Kaya parang may energy ka of walking away talaga eh. Kasi nakita mo na parang, bakit ba ako nag-i-stay dito? Bakit ba ako nagtitiis dito? Bakit ba ako nagpapakatatag sa isang bagay na alam kong hindi na para sa akin? Eh may naghihintay pa naman din na mga bagong oportunidad na solid at talaga namang permanente. So, you need to surrender something or i-rest mo yung isang bagay so that you can recharge para sa mga bago mong yayakapin. Kasi kitang-kita ko dito, Aries, magiging busy ka sa mga susunod na buwan because of this new opportunity. Kaya ngayon, take time to rest, take time to recharge, magmuni-muni. At malaking tawag ng yung spirit guides na ipahinga mo na yung past. Parang tantanan mo na siya, i-rest in peace mo na yung mga nangyari before, and learn to forgive yourself for what happened, ha? And also forgive other people. Kung kaya mo na, go push, forgive. Pero always tell yourself na may chance pa ako sa ibang bagay. So, pwede mo na ipahinga yon. Now is the right time for you to mag-reset, mag-contemplate, magmuni-muni at mag-reflect para alam mo yung mga bago mong gagawin na kakaiba sa mga pinagdaanan mo before, okay? The Four of Swords, the World card. Yes, completion ito. Panahon na daw para itigil na or ipahinga na yung isang bagay na alam mong hindi nakasave-save o hindi na ganun ka-importante para sa'yo. Most especially sa new chapter ng buhay mo. Kaya kung i-complete mo yan, isasara mo na yung chapter na yon, ready ka na pumasok sa bago kung saan doon tahimik,
mas maayos, mas matiwasay, hindi mo kailangan makipag-git-gitan or makipag palitan ng stress or toxicity with other people. Ready ka na to succeed eh. So ngayon magkaroon ka ng lakas ng loob na ipahinga na yung past para makalarga ka na para sa bagong bagay. Okay? In the area of what's coming in, yes, kaching, King of Pentacles. Alam mo kapag lumalabas po si King of Pentacles, isa to sa mga garantiya, Aries, na whatever you're trying to build will be successful. Whatever you're trying to do, may patutunguhan, may mararating, meron kang mahihita. Hindi mawawala ng saysay ang kilos mo this time. Kasi nakita ko you're building something. Whether you're building a new project, bagong negosyo, or lilipat ka ng ibang trabaho, or meron kang inaasikaso na proyekto, no? Kitang-kita ko rito na sure ball ang tagumpay mo dyan. Kaya importante, Aries, kalamayan ng puso. Learn to really calm down. Tell yourself, hinga, relax. Kasi kapag relax ka, mas makakapag-isip ka ng tama. At magagawa mo yung tamang aksyon sa lahat ng aspeto ng buhay mo nang hindi ka nagmamadali, hindi ka natataranta, hindi ka confused. Okay? So, ngayon, is a time for you to make it big. Panahon na para umasenso ka naman. So, new chapter talaga to ng buhay mo. Okay? King of Pentacles, clarify natin. The Eight of Pentacles. Wow. Your hard work is paying off. Yung pinaghirapan mo, yung kinayod mo, some of you may inasikaso na papeles, may nilakad na dokumento, may nilakad na mga dapat asikasuhin, permits, documents, lahat ng pinagsumikapan mo para lang mabuo ito or magkaroon ng good outcome, it will be coming for you. So, sabi ko nga sa inyo, napaka-busy mo this time sa pag-aasikaso ng bagay na ito. For example, you're up for promotion, talagang marami kang dapat asikasuhin, no? O kaya you are really building this new negosyo. Marami kang mga permits, mga dapat asikasuhin, trabahador, o kaya yung property, no? Marami kang mga supplier, halimbawa na iniisa-isa. So marami kang dapat pag-aksyonan. At ibuhos mo daw lahat ng effort mo on this. Narinig ko dapat daw hands-on ka, Aries. Okay? Be hands-on on this endeavor para mabantayan mo siya at masiguro mo yung paglago. Okay? Napakaganda. In what's coming in, you have, it's time for healing, connecting, mending, and releasing. Yes, sinabi na sa atin kanina ng yung spirit guides na panahon na para maghilom ka sa mga bagay na mapanakit at makita mo na meron pa naghihintay na bagong opportunity. New chapter is coming. Now, the message, you have passion and pleasure, savor your life. Yes, mahalin mo ang buhay mo. Kung ikaw ay nagkatrabaho sa araw, kumakayod para sa pamilya, para sa kinabukasan, dapat daw na-enjoy mo rin ang buhay mo. Kung puro ka trabaho, magigising ka na lang one night, matanda ka na, mag-isa ka na, or naubos na lahat ng chance mo. Pero kung kada araw habang nagkatrabaho ka, you also have time to enjoy yourself, enjoy your life, bond with other people, doon mo ma-appreciate lahat ng pinaghirapan mo at doon ka hindi magkakaroon ng burnout. Okay? So, savor your life. Enjoy your life. Okay? In your divine messages, you have the Sun card. Yes, sabi ko nga sa inyo, mag-enjoy, have fun, feel free, no? Maging malaya ka. At narinig ko rin dito, don't think of things negatively. Aries, huwag laging nega. For example, meron kang pupuntahang bago, meron kang sisimulan, meron kang bagong proyekto, no? Kailangan positibo lamang. Huwag mo munang pangunahan ng negativity. Alam ko, marami kang iniisip, sigurista ka, marami kang hinahanda. Pero in the same process, relax ka naman. Have fun, okay? Have fun and enjoy what you have. At magkaroon ka ng positibong pananaw sa maraming bagay. Huwag mo laging i-big deal yung mga negativity kasi pag binibig deal mo yan, lalo ka lang may spoil. Mawawala ka sa mood at mahisira yung diskarte mo. So always be on the right mindset in everything that you're doing this time, okay? Sun card, the Devil card. Yes. Napakaganda nito. Sabi ko nga sa inyo, let go, release. Pakawalan mo daw yung negativity. Pakawalan mo rin daw yung perfection. Pakawalan mo yung mga pangamba mo na overthinking or overanalyzing. Sometimes daw yung mga pinaproblema mo hindi naman daw mangyayari. So, isip ka ng isip ng mga bagay na
naubos na lahat ng energy mo, kakaisip na ng negativity, na in reality, hindi naman talaga siya mangyayari. So, let go. Release mo. Pakawalan mo yung mga negative traits, negative habits mo, maaring sugal, inom, alak. Ganon din yung mga routine, kinakatamaran mo asikasuhin, o kaya may mga toxic people around you, pwede rin. So, let go. Release mo. Pakawalan mo yung negativity and embrace something new. Maging positive ka lang. Narinig ko rin, alam mo, sabi, piliin mo lang pinapakinggan mo. Parang ganon. Piliin mo yung mga taong pinapakinggan mo. Some of them, gusto nilang mag-fail ka, kaya dina-down ka nila. Don't listen to those people. Doon ka pumanig sa mga taong talagang naniniwala sa'yo at pinapalakas ang loob mo. You have no time to dwell with people na sobrang negative at toxic. In your divine messages, don't let pride get in your way. Yes, sabi ko nga sa inyo dito, in your blocking, kaya doon nahaharangan ng swerte, ang manifestations, at saka problema, masyadong ma-ego, ma-pride. Ibaba mo ang pride mo, maging humble ka, accept criticism, i-accept mo yung mga payo, i-accept mo yung pagkakamali para maitama mo at magkaroon ng clear decision or clear path yung ruta mo patungo sa iyong goals. Conclusions are within reach. Yes, malapit na daw matapos yung pinaghihirapan mo. Sabi ko nga sa inyo, merong closure ako nakita or completion of something. So, kung meron ka mabigat na pinagkakaabalahan, matatapos na daw yan at ready ka na tumulay sa bago. Okay? In your fortune, you have the Six of Cups. Napakaswerte mo. The universe is gifting you a chance to change your life for the better, or may something gift may regalo sa iyo sa universe, kaya antabayanan mo yan this time. So nakikita ko rito, triumph over obstacles. Talaga malalagpasan mo na yung isang problema, makakabitaw ka na dyan, mawawala na sa balikat mo yung lahat ng pinapasan mong pain, lahat ng pinapasan mong burden. So, kitang-kita ko rito yung security or katiwasayan ng buhay mo after a trying time. Talaga namang. So, congrats po. Gagaan na. At narinig ko, masasolve na yung problem. So, i-claim mo na to. Claim, claim, claim for you to have the solution to your problema. Nakita ko rin for other Aries dyan, parang reconciliation. Meron ka ba nakatampuhan or nakaaway nitong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo? Parang ready ka na to talk to them peacefully and have this smooth relationship again. Parang ganun. So, congrats po. Clarify natin. The Six of Cups is being clarified by the Ten of Swords. Yes, yes, napakatama ano sinabi natin kanina. Talagang triumph over obstacle. Nakakalagpas ka na daw sa lahat ng pinagdaanan mong masakit. Kung ito mga nakaraang buwan, nalugi ka or sobrang hirap sa trabaho o kaya nanggaling ka sa sakit, ngayon makakaalpas ka na dyan sa pain na yan. Lahat ng dinanas mo na lugmok, pagkabagsak, pagkalubog sa kumunoy, you are now rising up. At talaga namang ang regalo sa iyo ni God ay paglagpas sa problema. So, congrats po. Very, very happy for you. So, i-like mo na to. Like, and i-claim mo na para makuha mo yung sagot sa problema at makawala ka na doon sa kumunoy ng problemang yan. Okay? In your fortune, you have Whale, great worry over nothing. Yes. Sabi ko nga sa inyo kanina, nag-overthink ka about something na hindi naman magaganap o hindi naman mangyayari. So, paalala sa'yo, you are worrying about nothing. Now, the message, younger man. Meron doon nakababatang lalaki sa buhay mo, maaring kapatid, anak, pamangkin, or katrabaho na medyo bagets sa'yo na lalaki. Meron daw concern sa kanya, kausapin mo. You have December o Aries, meron ba kayong kamag-anak o kakilala na birthday ay December or special occasion like anniversary, foundation day or founding anniversary, kung ano man yan na importanteng okasyon sa December sa pamilya o sa grupo, this, kung yes po ang sagot, this is a confirmation that this message is for you. This reading is for you. Pero kung wala naman po, ibig sabihin December, meron kang milestone sa Pasko. Congrats po. Now, the message of Ant, work, achievement, success. Yes, in that sequence, magtrabaho, magtagumpay, talaga namang kayod and earning that reward. Congrats po. In the area of your near future, the Three of Pentacles. Kitang-kita ko rito, you are working with other people. Collaboration, cooperation with someone, with a certain group, na parang nakita ko rito smooth sailing ang inyong tatrabahuhin.
Kung ikaw po ay nagkatrabaho sa isang lugar na napakaraming kailangan kausapin or maraming kailangang katrabaho or ka-team para mabuo ang isang bagay, you are being encouraged, Aris, to work with them. Collaborate. Babaan ng pride, be a team player, ika nga. Para yung mga balak mong buuin ay talaga magkaroon ng magandang bunga. The more people working on this project, narinig ko, the better. Kasi mas bibilis yung takbo, mas gagaan yung role mo, no? Parang kung dati hirap na kayod, pero sa tulong ng ibang tao, gagaan yan at magkakaroon na ng quick resolution. Okay? So, importante talaga, Aris, kalamayan ng puso, ha? Huwag basta-basta magagalit or maiinis, maiirita. Learn to have patience, most especially kapag nakikipagtrabaho ka sa iba. Narinig ko rin, for some of you, parang merong promotion or halimbawa employee of the month or ikaw yung nakakuha ng may pinakamaraming quota and you are being rewarded because of your hard work and people around you are celebrating your success. So parang ito na yung time mo para mag-shine, para i-display yung galing mo, i-display yung kakayanan mo, no? Parang ganyan. The Three of Pentacles, the Full card. Yes, wow. This work or this collaborative effort na inaasikaso mo with other people, yan daw magbibigay sa'yo ng bagong simula. For example, yung pakikipagtulungan mo sa mga workmates mo dahil kikilalanin ka dyan na ikaw yung proponent or ikaw yung pinakamahusay sa grupo, yung reward or yung tagumpay dyan nagudulot sa'yo sa bagong simula. So, hindi mo daw kailangan matakot, kailangan mo daw tumulay, sumubok, magsugal naman, no? Sumugal ka sa buhay mo and get out of your comfort zone para tong binubuo ninyo talaga namang maging successful. Kasi kung takot kang mag-risk or nahihiya ka, wala kang makukuhang outcome dito. Kaya kailangan talaga be proud, be brave, harapin, work with them. Everything will be a great, great new beginning para sa'yo. Okay? In the area of what's missing, ano yung kulang sa buhay ni Aris this time? Ano yung secret ingredient para makuha na yung manifestation mo at masolve na yung problema? The High Priestess. Napakasimple nito, tiwala sa sarili. Okay? Alam ni High Priestess, marami kang questions. Paano to? Paano yan? Saan pupunta? Anong mangyayari? Maraming bagay ang uncertain para sa'yo. Pero ang importante, ikaw. May tiwala ka ba sa ginagawa mo? Nananalig ka ba sa sarili mo? Do you really believe in yourself that you will accomplish this? Kung ang sagot ay yes, wala kang dapat ikaproblema. So, sabi na yung spirit guides, tiwala lang. Tiwala sa proseso, tiwala kay God, tiwala sa sarili. Pag meron ka nun, kayang-kaya mong abutin kahit ano. Narinig ko rin dito, manalig ka sa power mo. Manalig ka sa kakayanan mo. Huwag mo laging pagudahan. Sabi mo, ay hindi po ako marunong. Ay, sinuwerte lang po ako. Yung sobrang humble mo pagdating sa sarili mo. Alam ko, sinabi ko, you need to be humble enough. Humble enough to work with other people and admit kapag kailangan ng tulong or kailangan baguhin or panagkamali ka, i-admit mo yun. Be humble. Pero always take pride in your skills. Na kaya ko to, magagawa ko to. Kasi yung lakas ng loob na yun ang secret ingredient mo para magtagumpay. Okay? The High Priestess, the Magician card. Yes, yes. Sinasabi ito, kayang-kaya mo eh. Magagawa mo eh. You can achieve whatever your manifesting is. Ang Magician po ay manifestation card. So, since ito po ay manifestation reading, so garantiya, meron kang minamanifest na makukuha this time. So, like, i-claim mo na to, claim mo to. So, sabi niya, darating din daw yung minamanifest mo. Ang kailangan lang ngayon, Aris, kumilos ka. Manalig ka, maniwala ka na maabot mo siya. Kapag po lumalabas si Magician card, ito yung indikasyon na time na to to make a move, to make things happen, to achieve your goal, and to make a big move or talagang malaking pagkilos pagdating sa pangarap mo. Marami kang question, pero ang kailangan mo, tiwala sa sarili, listen to your instinct, listen to your intuition, malalaman mo ang tamang hakbang at tamang proseso. So, napakaganda. You can achieve it all. Walang imposible para sa'yo. Kayang-kaya mong abutin ang pangarap mo. Nakukulangan ka lang sa tiwala at confidence. Okay? So Aries, yan po ang inyong mid-November problem solved and manifestations confirmed. Manifestation dust po sa inyo lahat. After watching this video, maha-manifest na yan, maha-solve na yan. So congrats po. Thank you again for watching Gandulo Aries. I love you. This has been James Saro PH. God bless everybody.